Sa buong kasaysayan, ang mga paniniwala at perception ay bumubuo sa mga kwento natin, sa paraan ng ating pamumuhay at sa mga bagay na kinatatakutan natin. Mula sa mga kahibangan ng mga hari at mga reyna hanggang sa mga pangamba ng makabagong panahon. Sama-sama tayong maglakbay at tuklasin ang ilan sa mga pinakakakaibang paniniwala na nagpapaaliw sa imahinasyon ng tao. Handa ka na bang lumangoy sa kagilagilas na mundo ng paniniwala ng mga royals? Pero bago natin tuloy, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagkuha mo na? Alright, simulan na natin. Alam mo ba na maraming taon na ang nakakalipas na ilang mga royal people ang naniniwala na sila raw ay gawa sa salamin? Medyo kakaiba ito para sa panahon natin ngayon pero totoo ito. Hindi lang ito isang haka-haka. Ito ay isang tunay na paniniwala na naging popular, lalo na sa Europa. You see, nung araw kasi ang mga hari at reyna ay may paniniwalang may espesyal silang karapatan na ibinigay ng Diyos sa kanila. Ang karapatang ito ay nagpapahintulot sa kanila na pamunuan ang kanilang mga kaharian. Tinatawag ito ng mga tao na divine right of kings. Ang ideyang ito ay nagpapatibay sa mga tao na ang mga hari at reyna ay iba at may direktang koneksyon sila sa Diyos. Sa ganitong natatanging paraan ng pag-iisip, hindi na nakakagulat na may iba pa silang pinaniniwalaan, tulad nga ng kawangaraw sila sa salamin. Ang paniniwalang ito, na tinatawag na glass delusion, ay hindi lamang isang beses na nangyari. Nagsimula ito kay King Charles VI ng France noong late 14th century at nagpatuloy ito daan-daang taon. Ang ideyang ito ay napakasikat. Lumitaw pa nga ito sa mga kwento tulad ng The Glass Graduate ni Miguel de Cervantes noong 17th century. Pero noong 19th century, ang kakaibang paniniwala na ito ay nagsimulang mawala sa mga miyembro ng kaharian. Gayunpaman, may ilang tao sa general population na patuloy na naniniwala dito. Hanggang ngayon, nagtataka pa rin ang mga scientists at mga expert nagtatanong kung ano ang nagdulot ng kakaibang paniniwalang ito. Nakakamanghang isipin kung papaano ang paniniwala at ideya ay maaring bumuo sa ating pag-iisip. Ngayon mas nauunawaan na natin ang tungkol sa mental health at nakikita natin na ang mga paniniwalang ito ay maaring nauugnay sa mga kondisyon tulad ng obsessive-compulsive disorder o OCD o kahit na schizophrenia. Pero noong mga panahon na yon, hindi pa kilala ang konseptong ito. Naniwala ka na ba sa isang bagay ng sobrang lalim kahit na medyo kakaiba ito sa iba? Kilalaan natin si Princess Alexandra of Bavaria. Mula sa lugar na ngayon ay kilala bilang Germany. Meron siyang natatanging paniniwala. Hindi niya iniisip na siya ay gawa sa salamin tulad ng iba. Sa halip, kumbinsido siya na nung siya ay bata pa lamang, nakalunok siya ng malaking glass piano. Can you imagine that? Naniniwala siya na kailangan niyang maging sobrang maingat sa kanyang mga galaw. Natatakot na baka mabasag ang glass piano na nasa loob niya. Now, maari itong isang fan story na maari mong ikwento sa isang party, pero mahalagang maintindihan na mga paniniwalang ito ay deeply rooted. Malamang, ang iba iniisip na si Princess Alexandria ay nagkaroon ng tinatawag nating obsessive-compulsive disorder o OCD. Ang kondisyong ito ay maaaring magpabigay sa mga tao ng matindi at minsan ay hindi pangkaraniwang mga paniniwala o takot. Pero hindi nag-iisa si Princess Alexandra sa kanyang out-of-this-world thinking. Naalala mo ba si King Charles VI ng France, yung binanggit ko kanina? Isa siyang sikat na tao na nagkaroon ng glass delusion. Naniniwala mga modern thinkers na maaaring nagkaroon siya ng schizophrenia. Nakakaintriga isipin kung papaanong ang mga hari na madalas na nakikita bilang mga Diyos ng kanilang mga subjects ay minsang nagkaroon ng ganitong katinding paniniwala na ngayon ay nakikilala natin bilang mga palatandaan ng mga kondisyon sa mental health. Imagine this, noong 17th century, ang mga ideyang ito ay sobrang karaniwan na sila ay napasama sa mga medical books. Ang Anatomy of Melancholy ni Robert Burton ay nabanggit din ito. Kahit na ang dakilang philosopher na si Rene Descartes ay sumulat tungkol sa kondisyong ito. Nakamanghang kung papaanong sa paglipas ng panahon, ang ating pangunawa sa mental health ay nagbabago. Ang dating itinuturing na kakaibang paniniwala o divine sign, ngayon ay mas nauunawaan na dahil sa mga pag-unlad sa psychology at medicine. Maaring wala kang salaming piano sa katawan mo, pero tandaan na ang mga paniniwala at perception ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Ito ay patunay kung papaano tayo lumalaki, natututo at higit sa lahat, naglalayong maunawaan ng isa't isa ng mas mabuti. Nagtataka ka ba kung papaanong nakakaapekto ang ating kapaligiran sa ating mga iniisip? Tuklasin natin ang isang kawili-wiling obserbasyon. Bago naging karaniwan ng salamin, may mga tao na naniniwala na sila
ay gawa raw sa clay o pottery. Sounds intriguing, di ba? Nang mas maging popular ang salamin, ang paniniwala ay nagbago mula sa pagiging gawa sa clay patungo sa pagiging gawa sa salamin. It makes you think. Nagdulot pang pagpapakilala ng mga bagong materials o technology ng impluensya sa mga paniniwalang ito? Ngayon tumalon tayo sa 2015. Merong isang Dutch psychiatrist na may pasyente na nakaranas ng glass delusion. Nadama ng pasyente na katulad ng isang window pane, siya ay naroroon pero wala rin at the same time. Medyo parang sinasabi na nandito ako pero wala rin. Ang mysterious, di ba? At hindi lang ito isang stand-alone case. Noong 1880s, isang mental hospital sa Scotland, sa 300 na babaeng pasyente, isa dito ay may sintomas na tumuturo sa glass delusion. Ngayon, sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, ang ilang mga takot at paniniwala ay nagkaroon ng bagong anyo. Narinig mo na ba ang chismis tungkol sa maliliit na microchips na pumapasok sa ating mga katawan? Naniniwala ang ilang mga tao na ang teknolohiya na ito ay maaring makapasok sa atin, na apektuhan ng ating mga iniisip at mga kinikilos. Ang mga modernong paniniwalang ito ay maaring makita bilang modern version ng glass delusion na nakabatay naman sa kaba ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. At kung naalala mo si Princess Alexandra na nabanggit ko nga kanina na naniniwala na siya raw ay nakalunok ng glass piano, hindi natin sigurado kung nagkaroon ba ng clarity ang paniniwala niyang yun, pero naggamit niya ang kanyang enerhiya sa pagsusulat. Kahanga-hanga kung papaano gumagana ang utak ng tao, di ba? Sa bawat discovery o technology, nagpapago ang ating mga paniniwala. Habang maaaring tunog kakaiba ito sa ilan, ipinapakita nito ang ganda ng imahinasyon ng tao at kung papaano ito nag-a-adapt sa nagbabagong mundo. Kaya sa susunod na marinig mo ang isang hindi pangkaraniwang paniniwala, tandaan na maaaring ito isang salamin ng mga panahon na ating kinagalawan. Mula sa mga hari at reyna na iniisip na sila'y gawa sa salamin hanggang sa mga takot na pinapalakas ng teknolohiya ngayon, malinaw na malaki ang impluwensya ng ating kapaligiran at panahon sa ating mga paniniwala. Ito'y parehong patotoo sa ating creativity at salamin sa ating nagbabagong kapaligiran. Laging tandaan, ang mga paniniwala ay salamin ng panahon at lugar na ating tinitirhan. Kung gusto mo mga ginagawa ko dito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. At kung meron kang ilang topic na gustong i-cover dito sa channel, lagay mo lang sa comment section at susubukan natin gawin yan. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.